Good day, STEM students. This is Felman L. Maninang, your General Physics 1 teacher. So to continue our discussion for Quarter 2, Activity 8 entitled Graphical Representation of Simple Harmonic Motion, Wave Equation, we will proceed to discussing the example word problems. So for example 1, what is the instantaneous height of the wave with wavelength equal to 2.1 meter and frequency equal to 10 Hz at 4-second time mark if the horizontal displacement is 1 meter? So the pace of the wave is 2 pi, moving to the right, and amplitude is 0.8 meters. So usually binibigay talaga yung phase value. Or kung hindi, sa diagram makikita nyo ron. So kung babalikan nyo doon sa aking unang video, depende kung anong part ng wave nakadikit doon sa initial time, sa zero mark natin. So ito yung mga given natin. Horizontal velocity, horizontal displacement is 1 meter, time is 4 seconds, amplitude is 0.8 meter, phase is 2 pi as given, and then frequency is 10 hertz, and then wavelength is 0.1 meter. Then the equation, dy, no, with relation to the function ng x saka t, is equal to amplitude sine multiplied to the answer for this equation. So yung 2 pi over y, this is for k. Pero observe ba't di ginagamit yung k? Kasi ang given natin, wavelength. Minus 2 pi f. So bakit hindi naman ginagamit ang angular velocity? Kasi nga, ang given natin frequency times t plus phase. So yan po equation natin, medyo mahaba. And then, ayan na. So hindi ko nakapaliwanag itong part na to kasi simple division lang naman to. Multiply, and then multiply lang to, tapos plus. So uunahin nyo muna itong mga to. And then, saka nyo isa-subtract, tapos plus. Okay? So simple, ano lang yan, M-dash lang yan. Ito ang ipa-focus ko. May mga nagtatanong kasi, no, Sir, bakit nung sinayin ko iba yung sagot? The problem is, naka-DEG pa kasi yan. So, kapag tayo ay nagdi-deal with radians, ganyan natin, so may kailangan tayong gawin. Kung papansin, ito yung DEG. So, sa scientific calculator ng laptop ko, nandiyan yan. Pero sa calculator, saka sa cellphone, meron din yan. Kailangan nyo na siyang pindutin, and then it will be transformed into rad or grad. Meron ganun, may rad or grad. So, rad dapat yan. Bago nyo siya simulang computerin. So, 182.12, saka nyo siya pindutin ng sign. Okay? And then, ayan na po. You will have negative 0.07. Kasi pag binultiply natin yon, balikan ko lang ha. So ito, no, magiging 0.0 na kasi multiply natin sa 0.8, magiging 0.07. Now, hindi ko lang sigurado kung negative sign yung nailagay ko sa activity sheet. Pero mahalaga kasi negative sign, it indicates the direction of the wave. Kasi kapag negative yan, ibig sabihin nasa baba ng horizontal line na nandun siya sa baba. Nandun siya sa pababang bahagi ng wave. Okay? For example, number 2, we have this equation. So, pwede rin ganito. Hindi binibigay sa x kasi t, pero binibigay sa k sa kasi angular velocity. Kung kapasin nyo, mga variables lang sila muna rito ngayon. And then yung phase natin, binigay din pi over 2. Ibig sabihin yan, yung mataas na bahagi ng wave ang nakadikit dun sa zero mark natin. Okay, so yung amplitude ang nakatapat dun sa zero mark natin. So, simulan muna natin sa wavelength. Okay, so wavelength, ang given lang natin is 2.0 rad per meter. So, ang kailangan natin gawin is 2 pi over k. Ito yung nabaliktad ko doon sa unang binigay kong copy na hindi ko rin na-edit doon sa pangalawang copy kaya medyo pangatlo na yung naibigay ko kasi baliktad pa rin yung sa example number 2 ron. So, 2 pi over k which is 2 times 3.14 over 2, cancel na yung 2, you will have your wavelength 3.14 meters. So, iba na yung sagot niya, siyempre baliktad na siya eh. And then, example number 2, frequency. Sa frequency, ang given natin 4.0 rad per second. So, we have here F is equal to wavelength over 2F. Angular velocity over 2 pi, 2F. So, 4.0, yung angular velocity natin na given, divided by 6.28, we will have 0.64 Hertz. So, again, nag-iba na yan kasi baliktad nga eh. No? And then, ito na yung speed. Apektado kasi yan eh, yung speed. Bakit? Kasi ang speed, dependent yan sa wavelength and frequency. So, yan po siya. So, sa wavelength and frequency, imumultiply natin yan. 3.14 multiplied to 0.64, we will have 2.01 meter per second. Now, you could check that if that is correct. So, kung babalikan natin dito yan sa given,
Ito kasi, meron kasing equation para sa velocity, di ba? We have the angular velocity divided by wave number. So, pag dinivide mo dapat ang 4.0 divided by 2.0, the answer should be 2. So, kapag tinignan natin ulit yan, so 2.01. So, yan na po. So, yan na yung ating final answer. Okay, so sa final natin, sa initial height, ayan na, may given na 1.0. Sir, extra yung given, walang time. Meron, ang time dyan is 0. Kasi initial height yan, yan yung simula ng ating sinusoidal graph. So ito yung mga given natin dyan, yung ating k, yung wave number natin 2, yung angular velocity 4, and then the phi, space given is pi over 2. Yun yung binanggit kasi sa given. So, we'll just replace yung equation na ginamit natin dito, yung shorter version. So, A sine doon sa sagot ng kx minus wt omega t plus phase. Okay, so kapalitan mo lang yung mga yan. So, 2 times 1, 4 times 0. So, may 0 yun. And then 3.14 over 2, 1.57. So, compute mo to. 2 minus 0, 2 plus 1.57, 3.57. Again, rad yan. So, pindutin nyo muna yung rad bago kayo may 3.57. Tapos sine, nilabas negative 42. Multiply to 1 meter, so the answer is negative 0.42 meters. That is the height at 1 meter, 1 meter, yung initial height. Okay, that is the initial height na nakuha natin. Okay, so I hope we have learned about wave equation. In general physics, kalma lang.